Makapalang buhos ng snow ng gabing iyon ng Christmas Eve, kung saan nabala ang karamihan sa paghahanda para sa Noche Buena, pero sa gabing iyon ay nawala ang pangarap ni Britney na makauwi ng Pilipinas at makapiling ang kanyang nag-iisang kapatid. Isinantabi niyang isipin ng anak na si Noah, tulalang nakatayo lang siya sa gitna ng nag-i-snow na kalsada. Halos mamuti ng kanyang buhok sa dami ng snow na doon ay nakabalot at patuloy na pumapatak. Natatanglawan siya ng mga streetlights sa gitna ng hindi pamilyar na kalsada sa Paris. Lugar na hindi niya kilala at kinagisnan, namumutla ng kanyang buong muka nang dahil sa malamig na klima ng lugar na mas bumaba pa ang temperature. Nagawa niya makatakas sa mga bodyguard na nagbabantay na bigyan niya sila ng pagkain na naging dahilan upang mag-LBM sila at manakit ang tiyan. Ngunit hindi niya naman alam ngayon kung saan siya pupunta. Nang bilangin niyang cash na perang nasa bag niya, karampot lang iyon na alam niyang hindi sasapat kahit pambili man lang ng isang meal sa isang fast food chain. Hindi niya rin nadala ang wallet na naglalaman ng kanyang mga ATM card sa sobrang pagmamadali niyang makalabas ng bahay kanina. Ang tanga mo kasi, Britney. Sobrang tanga mo, sambit niya. Awang-awa na sa sariling dahil dinaig niya pa ang pulubi. Saan ka ngayon pupunta? Wala ka dito ni isang kakilala. Ni cellphone ni Althea ay hindi mo alam ang number. Natigilan ng babae nang maalala na memorize niya nga pala ang lumang number ng dating amo na si Renz. Tama, sana'y hindi pa siya nagpapalit. Malamang hindi niya ako tatanggihan. Samantala, binuhay ni Kenji ang kanyang phone pagkalabag pa lang ng eroplano ng kanyang sinasakyan sa airport. Kagagaling niya lang sa overseas business trips. Napakunot na ang noon niya pagtingin sa screen noon na maraming missed calls. Karamihan doon ay mula sa mga bodyguard ng bahay. Umiigting ang pangang tinawagan niya ang leader noon. Batid niyang may problema kung kaya naman marami ang tawag. Anong problema? Sa paputol-putol na salita ay nagawang masabi ng guard kung paano sila nagawang takasan ng kanyang asawang si Britney. Dumilim pang mukha ni Kenji nang marinig ang walang katuturan nilang katwiran. Mga wala kayong silbi. Ang dami niyo na nga dyan. Nagawa pa kayong takasan? Hanapin niyo siya. Hindi pwedeng makalayo yun ng bahay. Naintindihan niyo? Huwag niyo siyang hayaang makalayo't mawala sa paningin. Halugugin yung paligid kung kinakailangan. Hindi pa yun nakakalayo. Mga inutil. Gawin yung trabaho niyo nang maayos at huwag niyong sayangin ang perang pinapasahod ko sa inyo. Tiningnan ni Kenji ang labas na sasakyan kung saan makapalang bagsak ng mga snow. Parang pinipiga ang puso niya. Maisip pa lang na nagawang lumabas ni Britney na ang tanging suot ay manipis lang na damit. Marahang hinilot niya pa ang sentido. Pinutol na niya ang tawag at marahang itinaas ang kanyang isang kilay. Pagod na pagod ang kanyang katawang lupa sa naging biyahe, tapos yun lang ang sasalubong sa kanya. Nilingon niya na ang driver nang hindi pa rin pinapatakbo nito ang sasakyan papaalis ng lugar. Ano pang hinintay mo? Piko na tanong ni Kenji. Sa dami ng problemang sumalubong paglapag pa lang niya ng airport, dinagdagan pa ng driver. Ano ka ba ha? Disusing driver? Hindi pinansin ng driver ang kanyang huling sinabi. Sa ugaling mayroon ng amo na alam na niya matagal na, ay hindi na siya nasasaktan sa masasakit nitong mga salita. Binaliwala na lang niya ang lahat ng iyon. Mr. Barrowell, saan ko po kayo ihahatid? Sa bahay po ba kung nasaan si Mrs. Barrowell na nakatira o sa unit kung saan naghihintay sa'yo si Miss Monica? Tanong nitong parang normal lang ang lahat sa kanila. Sa bahay, walang pag-aalinlangan na sagot ni Kenji ni pinikit ng mga mata. Sa kabilang dako ay wala pa ring nahahanap na telephone booth si Britney. Ginaw na siya kahit pa ilang beses niyang pagkiskisin ng kanyang mga palad. Hindi nakabawas ng labig sa nanunuot na kanyang mga buto kahit doble na ang jacket na suot niya. Hindi nito kayang sanggain ang lamig ng klima. Lord, ituro niyo po ang daan kung nasaan ang telephone booth. Gusto ko na pong umuwi ng Pilipinas. Hayaan niyo pong makausap ko si Mr. Salmeda o kahit ang asawa man lang niya. Please Lord, help me. Patuloy pang bumagsak ang mga luha ni Britney kasabay ng bawat takbang niya na hindi alam kung saan papunta. Walang tamang direksyon. Hindi pamilyar ang mga mukhang kanyang nakakasalubong nang makarating siya sa Main Street kung saan maraming tao ang naglalakad. May grupo o hindi kaya naman ay buong pamilya na ine-enjoy ang gabi ng Christmas kung saan maraming dekorasyon na nagkalat doon. Excuse me, lakas loob niya nang harang sa isang babae na nakasalubong niya. Where is a telephone booth located here? Pinilit niyang ngumiti kahit pakiramdam niya nagsusugat ng kanyang labi. Ngumiti ang babaeng kanyang hinarang at magalang na itinuro sa kanya ang booth na malapit na pala sa kanya.
Ilang hakbang na lamang ang kanyang gagawin at makikita na yun ng mga mata niya. Thank you so much. Yumukod siya sa babaeng tanging ngiti lang ang naging sukli sa kanya. You're welcome. Merry Christmas. Tumango lang si Britney at tinungo ng booth. Pagkapasok doon ay nagkukumahog na denial niya ang phone number ng dati niyang amo si Renz. Halos mapigtas ang kanyang hininga nang marinig niyang nagring iyon, subalit wala namang sumasagot. Puno ng pasensyang hinintay niyang may sumagot dito. Please, answer the phone. Patuloy na pakiusap ni Britney na bumababa na naman ang mga luha. Isang hakbang na lang makakakonekta na siya at makakahingi ng tulong. Sagutin mo please, Mr. Salmeda. Hello? Masiglang boses yun ni Althea, ang asawa ni Renz. Sino to? Mrs. Salmeda? Nangihinang, usal niya na nagpatuloy ang pagbuhos ng mga luha. Lumakas ng iyak ni Britney. Pakiramdam niya'y nabunutan na siya ng tinik sa dibdib. Kinagat niya ang labi upang hindi marinig ni Althea sa kabilang linya. Britney, ikaw ba yan? Maligayang tanong pa nito sa kabilang linya. Hey, Merry Christmas sa inyo ni Kenji. Kamusta na pala kayong mag-asawa dyan sa Paris? Wala ba kayong planong umuwi? Mabilis na ibinaba ni Britney ang telepono nang makita niya sa labas ng booth si Kenji. Sa mga sandaling iyon ay nakita niya siya. Hinihingal ito ayon sa galaw ng kanyang magkabilang balikat. Baka sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala o baka guni-guni lang ni Britney ang emosyong iyon na nakita niya at dinadaya lang siya ng kanyang paningin. Nung kang mag-alala ito sa kanya. Sa labis na pagkataranta ay patakbo niyang hinila sa loob ng pintuan ng tangkain ni Kenji na buksan na iyon. Nangatal ng katawan ni Britney sa sobrang takot. Hindi na naman niya magagawang makatakas. Hindi na naman niya makakamit ang kalayaang matagal na niyang inaasam. Ang makatakas sa paningin at piling ng mapanakit niyang asawa. Open the door, Britney! Buka ni Kenji ng bibig na marinig na ikinailing lang ng babaeng nasa loob ng booth. Puwersahang hinila ni Kenji ang pintuan ng booth upang buksan iyon. Sinubukan ni Britney na tumakbo upang takasan ito ng sandaling nabuksan na iyon ng kanyang asawa. Ngunit mahigpit na siyang niyakap ni Kenji na agad nahuli ang bewang niya. Parang bakal ang mga bisig nitong nakayakap sa kanyang katawan. Yung tipong kahit anong piglas niya, walang silbi iyon dito. Bitawan mo ko, ano ba? Palayain mo na ako. Hayaan mo na akong umalis. Pabayaan mo na ako, Kenji. Sigaw ni Britney na patuloy sa pagpiglas. Calm down, Britney. Hindi kita sasaktan. Mahinahong bulong ni Kenji sa tenga nito. Nasa halip na kumalmang babae mas lalo pa siyang nangilabot. No, let me go. Someone please help me. Padyak-padyak ng paa ni Britney nang walang hirap na siyang buhati ni Kenji patungo sa sasakyan niya naghihintay sa main highway. Help me! He is abducting! Tinakpan ni Kenji ang kanyang bibig na lalo pang nagpawala kay Britney. Sa halip na kumalma si Britney ay lalo pa itong nagwala. Wala na siyang tiwala dito. Sa dami ng mga binitawan nitong pangako, ni isa ay wala itong tinupad sa kanya. Puro pangako lang ang natanggap niya. Huwad na pangako. Ilang mga dumadaan ang natitigilan at akmang lalapit sa kanila upang makialam. Ngunit agad silang naitaboy ni Kenji dahil sinabi niyang asawa niya si Britney. It's just a little misunderstanding. I am sorry for bothering everyone, but we are actually a married couple. She is my wife. Wala na nagawa si Britney nang maisakay na rin siya ni Kenji sa loob ng sasakyan. Tahimik na bumagsak ang kanyang mga luha. Naroon na siya eh. Ilang hakbang na lang ang kanyang gagawin at makakalaya na siya dito. Ngunit ayaw pa talagang iadya ng langit na makawala siya sa piling nito. Britney, baba na. Mariing iniiling ng babae ang kanyang ulo. Nagsusumiksik pa siya sa gilid ng sasakyan na animoy pusang nagtatago upang hindi makuha ng masamang tao. Hindi ka ba giniginaw? Inilahad pa ni Kenji ang kanyang isang kamay upang ilahad yon kay Britney. Ngunit pinalo lang yun ni Britney. Inikot lang ni Britney ang mga mata sa asawa. Halika na, Britney. Gusto ko na magpahinga. Pagod na pagod ako sa biyahe. Anito may warning na huwag na tuluyang pigtasin ang kanyang pasensya. Pumasok na tayo sa loob. Sundin mo na ang gusto ko habang maayos pang pakikipag-usap ko sa'yo. Please lang, Britney. Gusto ko na magpahinga. Parang robot na bumaba na ng sasakyan si Britney at nilagpasan si Kenji nang marinig ng babae ang malakas na sigaw ni Kenji. Namimilog ang mga matang hinabol siya ng tingin ni Kenji. At mga habulin na sana ito nang makitang phone niyang kumikislap-kislap ang screen nang dahil sa tawag ni Althea mula sa Pilipinas. Ginulo ni Kenji ang kanyang buhok. Mukhang alam na niya kung anong maririnig na sermon mula dito. Mukhang alam na niyang nakontak yata ng kanyang asawa kanina gamit ang telephone booth. Althea. Merry Christmas, Kenji! Maligaya pa nitong bati na alam na niya kung anong susunod nitong sasabihin sa kanya.
May problema ba kayo ni Britney? She just called Ren's phone number earlier. Parang umiiyak. Yung totoo, hindi mo naman siya sinasaktan ulit, hindi ba? Anitong biglang tumahimik na sa kabilang linya. Ilang beses na huminga ng malalim si Renz. Nang muling lingunin ng pintuan ng bahay ay wala na doon ang kanyang asawa. Tuluyan na itong nakapasok sa loob. Hindi ko siya sinasaktan, Althea. It's just a misunderstanding. May pinagawayan lang kami. Are you sure? Alam mo gagawin ko sa'yo oras na malaman kung sinasaktan mo siya. Sinabihan na kita. Ako mismo makakalaban mo, Kenji. Pakausap nga sa kanya. Nahigit na ni Kenji ang hininga. Hindi pwedeng makausap ito ni Althea ng mga sandaling iyon. Paniguradang magsusumbong ito ng kung ano-ano, lalo na at galit pa ito sa kanya. She's sleeping now. Bukas na lang. Bahagyang may pagdududa sa puso ni Althea na hindi totoo ang mga sinasabi ng kapatid, ngunit hindi na lang niya ipinilit ang gusto at kinontra ang sinabi ni Kenji. Okay, tatawag ako sa iyo bukas kaya make sure na nasa tabi mo si Britney. Okay, Merry Christmas. Pag-akyat niya sa ikalawang palapag ay nakahiga na si Britney. Ni hindi ito nagpalit ng suot na damit, nakatalikod to sa kabilang banda. Kung sa normal na gabi iyon ng kanyang pag-uwi, malamang ipinilit na niyang galawin ang katawan nito. Ngunit iba na ngayon. Wala siya sa mood. Naging triple ang pagod na kanyang nararamdaman kanina. Dagdagan pa ng sobrang pag-aalala niya kung saan na pumunta si Britney. Natakot siya na baka mamaya manigas ito sa sobrang lamig sa labas. Hindi ang pagtakas nito ang kanyang inaalala, kundi ang pangit na klima. Kung hindi makapal ang buhos ng snow, siguro hinayaan niya na itong maging palaboy at maging malaya kahit na isang gabi lang. Subalit hindi yun ang kop sa gabing iyon. Good night, Britney. Mahinang bulong niya na nahiga na sa tabi ng kanyang asawa. Nagkaroon ng tunog ang iyak ni Britney. Pagkaraan ng ilang minuto at lingunin si Kenji. Kung normal silang pamilya, malamang masayang-masaya sila ngayon kasama ng kanilang anak. Ngunit hindi. Narito siya. Masama ang loob at hilam sa luha ang mga mata. Samantalang si Kenji ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Hindi siya nagtaka kung bakit hindi siya nito pilit na inangkin. Malamang naubos ang energy nito kanina kung kaya naman bagsak ng katawan. Hindi niya alam kung nasa na anak nila, na dapat ay naisip nitong dalhin doon upang makasama naman niya. Tumagilid siya paharap kay Kenji. Patuloy pa rin ang pagbaba ng kanyang luha. Palayain mo na ako, Kenji, kung hindi mo yan kayang gawin. Kung ayaw mo ko umalis dito, pwede bang hayaan mo makasama ko anak natin? Pwede bang hayaan mo alagaan ko siya? Makitang bawat pagbabago sa kanya. Huwag mo siyang ilayo sa akin. Anak natin siya. Kaya ko naman siyang alagaan, kahit yun lang sana, Kenji. Pumipiyok ang boses na malungkot na pinalis ni Britney ang ilang butil ng luhang nagpapalabo sa imahe ng asawa niyang alam niya ay mahimbing pa rin natutulog ng mga oras na yon. Please, Kenji. Dali mo dito ang anak natin. Hayaan mo masubaybayan kong paglaki niya. Gusto ko siyang mayakap. Dumalas ng hinga ni Kenji na malinaw na narinig ang malungkot na pakiusap ng asawa niya. Gusto niyang idilat ang kanyang mga mata at sabihin dito na pumapayag siya. Ngunit dahil sa pagod ay hindi niya magawang idilat yon na sobrang bigat na, animo rin ay nakaglo ang mga talukap. Nadudurog ang puso niya sa boses nito. Muli niyang na-realize na sobrang lupit na naman pala niya sa kanyang asawa. Ugaling hindi na niya nagagawang makontrol, nakalimutang bumabalik siyang muli sa dati. Please, grant my wish, Kenji. Kahit ngayong araw lang ng Pasko, pagbigyan mo ko sa hiling ko. Tamad na tamad si Britney na bumangon kinabukasan dahil alam niyang hindi rin naman siya magiging masaya para sa araw na yon. Walang bago. Wala rin naman ang anak niya na pwede niyang makasama. Kilala niya si Kenji. Hindi nito pagbibigyan ng kanyang kahilingan. Tahimik na binaybay niya ang hagdan pababa ng sala. Natigilan siya sa bandang gitna noon nang marinig niyang iyak ng bata. Noah? Mabilis na lumipad ang kanyang mga mata sa sala kung saan nanggagaling ang iyak ng bata. Hindi siya maaring magkamali. Bilang ina, kilala niyang iyak ng anak niya. Malalaki ang naging hakbang niya pababa. Kulang na lang ay talunin niya na yon. Parang sasabog ang puso niya sa tuwa nang makitang karga ito ni Manang Elsa. Noah! Muli niyang bulala sa pangalan nito at pasugod ni itong nilapitan. Nanlabo ng paningin ni Britney habang lumalapit siya sa anak. Malaki naman ang ngiti ng matandang maid na agad inabot kay Britney ang kanyang supling. Narito ka nga anak! Hindi makapaniwalang sambit ni Britney na pinalis na ang luha. Buong araw ng Pasko ay nakapiling ni Britney ang kanyang anak. Hindi niya alam kung narinig ba siya ng kanyang asawa na nagdaang gabi kung kaya naman tinupad nito ang kanyang kahilingan. Ano pa man ang hangarin ni Kenji
ay wala na siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay nakapiling niya ang anak kahit sa araw lang na iyon. Sinulit ni Britney ang araw na yon. Buong araw din na hindi niya nakita si Kenji, ngunit hindi siya nagtanong. Ayaw niya masirang maganda niyang araw. Lingid sa kaalaman niya ay kanina pa siya pinapanood ng asawa sa CCTV ng sala na nasa loob lang ng kanyang opisina. Hindi niya maipaliwanag ang galak sa puso nang muli niyang makita ang munting masasayang mga ngiti ni Britney habang ang mga mata ay nakatuon sa mukha ng kanilang anak. Makikitang ang saya-saya dito ni Britney. Mr. Barrowell, kailangan na po nating umalis. Pukaw ng kanyang sekretary na kanina pa tahimik na nakatayo sa kanyang gilid. Malilate ka na po sa flight kapag hindi pa tayo umalis ngayon. Nilingon lang siya ni Kenji at bahagyang tumango. Natapos na tumayo't inihanda ng sarili sa kanilang pag-alis. May ilang araw na business trip siyang pupuntahan at ang plano niya ay ang iwan si Noah sa pangangalaga ni Britney. Habang wala siya, i-report lang ni Manang Elsa ang mangyayari sa kanila nang sa gayon ay nakamonitor pa rin siya sa kanyang mag-ina kahit na nasa malayo pa siya. Holiday break niya sana iyon at pagkakataong makasama ang mag-ina niya. Ngunit hinihingi ng pagkakataon na kailangan siya ng isa sa mga branches nila. Let's go. Walang emosyong wika ni Kenji na nauna nang lumabas ng pintuan. Labis ng pagtataka ni Britney nang sumapit ng gabi at naroon pa rin si Noah sa bahay kung saan siya nakatira. Nang sumapit ang hapunan na nagtanong na si Britney. Manang Elsa, hindi ba susunduin si Noah dito? Hindi iha. Ang sabi ni Mr. Barrowell ay makakasama mo siya hanggang New Year. New Year? Hindi ka nagsisinungaling, Manang Elsa? Oo, iha. Nanlaki na ang mga mata ni Britney sa kanyang narinig. Ibig sabihin ay matagal-tagal niya makakasama ang anak kung tutuparin ito, Kenji. Ang sinabi ng maid ngayon. Totoo po ba? Oo, iha. Umalis kasi na naman ng bansa si Mr. Barrowell at binilin ka niya. Kaya lang syempre bawal kayong lumabas ng bahay at gumala. Yun ang kabilin-bilinan niya. Naging palaisipan pa rin yung kay Britney kung anong nakain ng kanyang asawa at biglang hinayaan siyang makasama ang kanyang anak. Marami mang katanungan ang bumabaha sa kanyang isipan. Isinantabi ni Britney ang lahat ng iyon at minabuting isipin kung paano niya gugugulin ang mga natitirang araw na kasamang anak niya. Mrs. Barrowell, masaya ako makitang muli ang mga ngiti mo sa mukha na parang walang anumang problema. Sana maging ganyan ka na lang palagi kasaya, Mrs. Barrowell. Tura ng maid na hindi pinansin ni Britney. Dahil ang kanyang isipan ay abala pa rin sa anak niya. Sinigurado ni Britney na magiging memorable ang mga sumunod na araw na kapiling niya si Noah. Ni halos ayaw niyang ibaba yung sa higaan at bitawan sa kanyang mga bisig. Palagi niya itong karga. Hindi naman siya pinagbawalan ni Manang Elsa sa kanyang ginagawa. Nakikita kasi nito kung gaano niya namimiss ang kanyang anak at sa paraang iyon niya lang alam kung paano makakabawi sa bata na kahit na wala pang muwang ay alam niyang masaya dahil muli silang nagkasama ng kanyang ina. Hindi man yun maalala ni Noah paglaki niya, at least siya magagawa niyang motivation yun para patuloy na umusad. Ngunit kagaya ng inaasahan, pagbalik ni Kenji pagkatapos ng bagong taon, muli na naman itong kinuha at inilayo sa kanyang piling. Doble pa nung nakaraan, nagsimula siyang magkulong sa silid at pabayaan ang sarili mula nang mangyari yon. Muli siyang tinamaan ng sobrang lungkot at nauwi sa malalang anxiety nang dahil sa sobrang pagkamis sa kanyang anak na hindi naman nakaligtas. Sa kaalaman ni Kenji kung kaya naman naghahanap na siya ng paraan upang lunasan. Aayos lang siya kung hahayaan mo makapiling niyang inyong anak, Mr. Barrowell. Suwestyon ng kanyang sekretary. Kung ano bang niyang dapat gawin para muling manumbalik ang sigla ni Britney. Yun lang ang nakikita kong tanging paraan upang manumbalik ang dating sigla ni Mrs. Barrowell. Napasandal na ng upo si Kenji sa sofa habang ang mga mata niya ay mariin niyang ipinikit upang magpahinga. Kakatapos niya lang sa isang importanteng meeting na tumagal ng 2 oras. Sobrang pagod pa ng kanyang isipan ng mga sandaling iyon at maging ng kanyang katawang lupa. Ilang buwan na ang lumilipas magmula nang magpalit na ang taon. Nasa likod niyang isang babae na may pangalang Monica. Masuyo nitong minamasahe ang magkabila niyang sentido upang pagaanin ang pakiramdam niya. Okay na bang lakas o mas didiinan ko pa? Malambing ang tanong kay Kenji. Sa halip na sumagot ay kinuha ni Kenji ang kanyang kamay at hinila to patungo sa kanyang tabi. Bumagsak to sa kanyang kandungan. Mahina namang napahagik-hik doon si Monica na otomatikong pumulupot na magkabilang bisig sa leeg ni Kenji at ninakawan na ng halikang lalaki sa labi. Ano ba yan? Akala ko ba pagod ka? Malandipan tanong ng babae sa kanya. Matagal na panahon na nang hindi niya nagagawang galawin ang katawan nito dahil palagi siyang pagod sa trabaho. Kung hindi naman pagod ay abala siya sa kumpanya na kailangan niyang unahin.
Sa mga sandaling yun ay naisip ni Kenji na kailangan niyang palayain ang katawan at ibigay ang hilig nito't init. Kailangan niyang mag-relax at batid niyang si Monica ang makakapagpawala ng lahat ng pagod niya. Kaya nga nandyan ka para tanggalin ang pagod ko, hindi ba? Si Monica na mismo sumunggab sa kanya. Inangkin itong labi niya. Nung una ay game na game si Kenji. Mababa ka sa mga galaw niya ang labis na pananabik dito. Ngunit ilang saglit pa'y nakaramdam na ito ng sobrang pagka-bored. Yun ang naging dahilan upang bitawan niyang katawan ni Monica at bahagyang tinulak pa ito palayo sa kanya. Na kung hindi nakatayo at nakapanimbang ng maayos ay malamang ay natumba't bumagsak sa sahig. Napaawang ng bibig ng babae na hindi inaasahan niya ni Kenji. May di natawag nito sa pangalan ng lalaki na walang pakialam sa kanya. Sa halip na sumagot ay kumuha lang ito ng stick ng sigarilyo at sinindihan niya yon. Ilang saglit pa'y bumuga siya ng uso. Hindi umalis si Monica sa kanyang harapan. Humalo kip-kip doon ng babae. Hinihintay na magpaliwanag sa ginawa niya si Kenji. Maganda si Monica. Halos makaluwa rin ng mga mata ang hubog ng katawan nito. Walang sino mang lalaki magagawa itong tanggihan. Marami rin itong nalalaman pagdating sa mga bagay-bagay. Umaapaw din ang katangian nitong sapat at umaapaw pa upang gustuhin siya na isang lalaki. Subalit hindi maintindihan ni Kenji kung bakit sa mga sandaling iyon ay wala rin siyang interest na galawin ang katawan nito. Sa halip ang biglang sumagi sa kanyang isipan ay ang mukha ng asawa niya si Britney. Mariin niya nang naipikit ang mga mata nang rumaragasang bumaha ang alaala niya at ang hindi maalis na imahe ng asawa sa kanyang balintataw. Hindi niya na mapigilan ang kanyang emosyon. Mabilis na siyang tumayo at kinuha ang kanyang dalang bag. Kung hindi lang niya naalala ang umiiyak na mukha ni Britney noon, hindi sana siya magkakaganito dahil pakaramdam niya ay nilalamon siya ng sobrang konsensya. Tuluyang napalitan ni Britney ang iniisip ni Kenji tungkol kay Monica ng mga sandaling iyon. Hinawi niya si Monica na mangyayakapin siya ng mahigpit. Hindi yan matanggap ni Monica, ni inaasahang may mangyayari sa kanila ng lalaki. Silang dalawa lang ang nasa loob ng opisina, ngunit bakit hindi niya mapukaw ang atensyon nito? Hindi niya magawang buhayin ang kasabikan at pagnanasa sa katawan nito. Ayaw mo ba? Akala ko ba gusto mo kanina? Pilit na iwinaksi niya sa kanyang isipan na baka nagagawa na siyang paligayahin ng kanyang asawa kahit pa naging masama siya. Bagay na hindi niya matanggap dahil ang gusto niya ay siya lang ang babaeng makakapagpaligaya kay Kenji. Siya lang at walang iba. Hindi yun po pwede. Hindi maaring matalo siya sa performance ng asawa nito, lalo na pagdating sa kama. Dapat siya lang ang kikilalanin ni Kenji at wala nang iba pa. Subukan ulit natin, Kenji. Akong bahala sa'yo. Hayaan mo lang ako kahit hindi ka gumalaw. Ako nang bahala sa'yo. Huwag mo akong pansinin. Hayaan mo kong... Akma nang muli niyang susunggaban si Kenji. Nang biglang bumukas ang pinto ng office. Pumasok doon ang sekretary ni Kenji, hawak ang kanyang cellphone na para bang may kausap siya doon. Bagamat nakita nito si Monica, hindi pa rin siya umalis. Mr. Barwell, may tawag po kayo mula kay Mrs. Almeda. Otomatiko nang umikot ang mga mata doon ni Monica. Istorbo nga naman ang sekretarya. Kung hindi lang ito biglang pumasok, malamang naka-first move na siya at nasa kalagitnaan na sila. Ngunit hindi siya naglakas loob na magalit at ipakita ang kanyang motibo. Hindi man lang din siya nangahas na magpakita ng bakas ng kalungkutan dahil batid niya na sa puso ni Kenji. Inuuna nito palagi ang kanyang kapatid. Mahalaga sa kanya si Althea. Nakahanda nitong bitawan ng lahat pagdating dito at hindi siya doon exempted. Sa katunayan, alam din niya na hindi siya mahal ni Kenji. Kung kaya naman hindi niya pwedeng gawin ang bagay na hindi ito at paniguradong bibitawan siya nito ng walang pag-aalinlangan. Ang pangunahing dahilan din kung bakit siya nakakasama nito ng matagal ay dahil siya ay matino, maamo at maalalahanin. Sobrang nagpapakatino at sunod-sunuran din ito kahit hindi niya mahulaan ang iniisip nito. Kagaya ng kanyang inaasahan, agad siyang pinaalis ni Kenji sa loob ng silid at sinagot ng tawag ng kapatid na si Althea. Mamaya na lang tayo mag-usap, Monica. Sino kaya ang taong makikita ni Britney na magbibigay ng pag-asa sa kanya? Ano ang gagawin ni Kenji kapag nalaman ang sorpresang pagbisita ni Althea sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.